Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko, sa mga laging nagla-like, nag-share, nagko-comment. Thank you so much. Welcome to my channel. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. And if you think you like what I am doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's see. This is a past, present, and future. So, titignan natin yung past nyo, present niyo, and future niyo. But, hindi to para sa lahat. Takes what resonates, okay? So, this is a timeless reading. So, kung kailan nyo to mapanood, dun mag-i-start yung past, present, future niyo. Kaninong story to? Sino maka-resonate nito? Past, present, future. Past, present, future. Past. You are in a relationship with this person, yet I think this person either ghosted you or he gave you silent treatment, he or she. So, siguro yung relationship ninyo, parang nagmamahalan talaga kayo, tapos biglang nawala ito, hindi siya nagparamdam. And right now, or might be ito yung naging dahilan kung bakit ka wanted to move on. Siguro at this present nag-move on ka from this person. Sobra kang nasaktan kasi. Sobra kang nasaktan, na-disappoint ka sa ginawa ng person na to. Yung feeling mo parang ginawa ka lang niyang tanga. Na akala mo nagmamahalan talaga kayo ng totoo. Tapos biglang hindi ka na lang niya tinawagan ba, hindi ka na niya kinausap or pinuntahan. So, hindi ka sure honestly sa kung ano man yung mga dahilan niya, whether niloloko ka niya or ano man yan. Pero yun talaga yung pumasok sa isipan mo, yung niloloko ka niya. Let's see. Tignan natin yung present. Okay, at this present, sabi ko nga, you are trying to move forward, to move on, to be practical sa mga nangyayari. And gusto mo na ng changes sa buhay mo this time. Parang I can see na you wanted to move forward and never look back from this. Pero alam mo yung naiipit ka sa sitwasyon. Bakit? Kasi itong person na to, nagpaparamdam siya sa'yo ulit. So, nung time na yun, hindi na siya nagparamdam sa'yo. Or binigyan kayo niya ng silent treatment. Let's see why. Okay, totoo ba na niloko ka talaga nito? Or madami? Sobrang dami. Let's clarify the Hermit card. May binalikan siya. So, nag-decide talaga siya, may binalikan siya, parang nangako siya doon, and nagpursigi siya doon, and akala niya, he or she will going to move forward and never look back from you. But then, feeling ko, and ayusin na nga niya talaga yung past niya, kasi this is might be, may binalikan siya, ibig sabihin, past niya. To have some changes na din sa buhay niya. So, parang as a point na nag-effort na siya dito na ayusin yung mga dapat ayusin sa kanila. But the thing here is, nung time siguro na inayos niya yung sa kanila, biglang parang nakaramdam siya ng parang hindi na masaya. Cold na, in a way. So, dahil nga, nagmamahalan naman kayong dalawa,
May nararamdaman ka para sa kanya, may nararamdaman siya para sa'yo. And siguro feeling ko, dala lang din ng mga judgment around him or her na dapat inayos mo yung pamilya mo, mga ganito, mga ano man yan, or baka judgment from the ex, or something. Dito siya nadadala na ayusin to. Pero sa totoo lang, mahal ka talaga, mahal ka ng person na to. And kaya nga siya bumabalik ngayon eh. Nung time na inayos niya to, akala niya okay na, akala niya okay lang. Pero na-miss ka niya siguro, I think, naisip ka niya. And, syempre, hindi ka niya makalimutan kasi mahal ka niya eh. And ikaw naman, you are trying to move forward. You are trying to move on and trying to understand, to be practical sa mga nangyayari. Ngayon, bumabalik siya at this present situation. Bumabalik siya, naiipit ka ngayon sa sitwasyon na nag-move forward ka na. Tapos, bumabalik na naman siya. Alam mo, ayaw mo na siyang tanggapin sa ngayon, dito sa present. Parang you don't want to accept the offer. Kasi feeling mo kasi ginago ka niya eh. Ginawa ka niyang tanga sa madaming bagay. Pero this person really wanted to have a parang balanced connection with you again. Na maibalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Ikaw dito yung parang hindi ka sure kasi parang as a point ka na naguluhan ka, naipit ka sa mga desisyon na kailangan mong gawin kasi bakit? Na-miss mo din kasi siya. So, may nararamdaman ka pa din talaga para sa person na to. And hindi ka lang talaga sure kung tatanggapin mo siya because might be meron ka din fear na baka iwan ka na naman niya ulit gaya ng dati. So, and disappointed ka din and sobra ka din nasaktan before or na in the past. Sobra kang nasaktan and you are very much disappointed about what this person did to you. So, but then the love is still there. Hindi nawala yung pagmamahal. So, hindi mo lang at this present, hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo sa pagbabalik niya kasi nag-o-offer talaga siya sa'yo ng new beginning dito. So, let's see. So, honestly, yung challenge mo dito is paano ka magkaroon ng peace of mind. Feeling ko ngayon na bumabalik itong person mo, parang hindi ka na nakakatulog sa gabi kung anong desisyon ang gagawin mo. May siguro na din nanonood ka nito because you want some answers. Ano ba talaga yung gagawin ko? Kasi bakit? Mahal mo pa rin talaga siya. So, mahal mo pa rin talaga itong person na to. Parang miss lang, parang you wanted to move forward and never look back. Pero napapalingon ka pa. So, what if itong sa pagbabalik niya ngayon is seryoso na talaga siya? What if itong sa pagbabalik niya ngayon is mahal niya pala talaga ako, nare-raise yun at hindi na siya alis pa? Pero what if kung lulukuhin niya lang pala din ako ulit? What if mawawala na naman siya? So, nasa point ka ngayon ng urong sulong. So, you really want to walk away silently na lang or hindi na lang siya kakausapin pa. Hindi ka na lang magpaparamdam, parang ganun. Pero parang as a point na this person is really trying his or her best talaga na nakausapin ka at balikan ka. Kasi para sa kanya, may confident pa din siya na mahal ka niya at alam niyang mahal mo pa rin siya. Parang ganun. So, at saka isa pa, lumabo sila nung isa yung binalikan niya. Lumabo silang dalawa eh. Parang hindi siya naging masaya. Na akala niya okay lang. Dahil sa maraming nagsasabi, madaming mga judgment, madaming say ayusin mo to, bakit ganyan, bakit ginawa mo to. Kawawan, mga ganong mga bagay, ano pa man yan. So, kaya trinay niyang ayusin, pero hindi talaga siya naging masaya na. See, trinay niya talaga na magkaroon ng changes with them, with the past. Pero yun nga, as a point siya na parang napagod din siya. Hindi nga talaga sila naging masaya. Hindi siya even na naging masaya sa sitwasyon.
Kaya alam mo, hindi din siya nagpaalam dito. Kumbaga, hindi siya nagsabi na hiwalay na tayo or ano man. Parang hindi lang din siya nagparamdam. Parang either kung feeling ko kasi dito, isa dito sa inyo ang LDR. I don't know kung kayo yung LDR or sila. Basta feeling ko kasi is hindi na lang din siya nagparamdam dito or umalis ba siya or may mga sinabi ba siya. Malay mo, nagbakasyon lang siya. Ang naramdaman ko kasi dito baka nasa ibang bansa ba tong person na to, nagbakasyon siya, tinanay niyang ayusin yung family niya, pero hindi siya naging masaya kasi nga mahal ka niya. So siguro nung time na bumalik siya, hinahanap-hanap ka niya kasi nga mahal ka niya. And hindi lang din siya nagsabi dito, parang hindi siya nagpaalam kasi wala siyang sinabi eh. So ibig sabihin malabo para sa kanya sila, pero inosente siguro yung isa na para sa kanya hindi siya masaya sa pagsasama nila. Siguro the way na paano siya nakipag ugnayan ba, akala siguro nung isa or nung asawa niya ba, kinakasama niya ayos na sila, pero hindi niya alam kung yung anong tunay na nararamdaman ng person mo is ikaw pa rin yung iniisip niya. So, ikaw pa rin yung mahal niya talaga. At hindi siya naging masaya sa pagsasama na nila kasi hinahanap-hanap ka niya. So, nung time siguro na bumalik na siya, may pagkakataon na siyang kausapin ka or i-message ka or ano man, or makita ka, nag-offer siya sa'yo ngayon ng new beginning. So, nag-offer siya sa'yo ngayon ng new beginning dahil sa alam niya, ayaw niyang mawala ka sa buhay niya. So, ngayon, ikaw naman, nag-aantay ka sa kanya, napagod ka at nag-try kang mag-move forward na. Pero bumalik nga siya. And ngayon, parang ginulo niya yung isipan mo. Anong gagawin ko? Parang feeling ko ganun yung nangyari. Yun yung tumatakbo sa isipan ko eh. Kasi, sinikreto niya to eh. Alam mo yung even yung asawa niya o yung kinakasama niya ba o sino man yan, naramdaman sa kanya ng pagbabago, kahit inayos niya, hindi na siya same as before. Ramdam nung isa na parang meron talagang secret etong person mo. May tinatago. So, they're still talking though. They are still talking. Even if bumabalik na siya sa'yo, nag-uusap pa rin sila. Pero yun nga sabi ko kanina, hindi na siya naging masaya sa pagsasama nila. And ramdam din pala yun nung isa. So, tingnan natin sa future. Ano yung pwedeng mangyari in the future. So, yung challenge mo ngayon is paano ka hindi gugulo yung isipan? Paano ka makapag-desisyon ng straight and ng ganito? Nang hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo. So, tignan natin. Okay, tingnan muna natin kung ano yung hope mo sa sitwasyon na to. What is your hopes here? And your fear. You're really hoping that this person will become matured enough na harapin yung sitwasyon. Na this time around, maging matured na siya na ayusin at piliin ka at ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo. Feeling ko inosente ka din kung sino yung binalikan niya. I don't know if nagkaroon sa'yo dito ng clarity. You can comment down below. Pero dito sa reading na to, might be you know na meron siya. Pero you know na hiwalay na sila. Siguro naramdaman mo din na might be bumalik siya. Kasi umalis lang din siya. Same sa ginawa niya dun sa isa. He gave you silent treatment. Same din dun sa isa. So, you're hoping na maging matured na siya, na harapin yung responsibility niya or harapin kung ano ba talagang totoong nararamdaman niya. At maging responsible na siya as a man na kung mahal ka talaga niya, hindi na siya mangiiwan pa or hindi niya nagagawin to sa'yo ulit. You're hoping na yung
makakaharap mo this time is someone na who learn from his lessons na din. Na pipiliin niya yung relasyon ninyo for good na. Hindi na aalis pa. But your fear here is yung lolokohin ka niya ulit. Cheating. So, tignan natin kung ano yung possible future nito. Uy. Ano ba to? Pangit. Lolokohin ka pa rin talaga ng person na to. Alam mo itong person na to with the King of Wands in reverse. There's a possibility of cheating here. This kind of card na ganito. Cheating pa din, majijuggle. Pwedeng ipagsabay niya pa kayong dalawa. In the near future, in the future. Kasi, di ba sabi ko, hindi man siya nagsabi doon na maghiwalay na tayo, ikaw na yung pipiliin niya. Hindi na lang siya nakipag-usap. But they're still talking kahit na nagbumabalik siya sa'yo. Nag-uusap pa din sila. So, majajagod siya between you and this person. Pagsabay niya kayong dalawa. And even yung love niya sa'yo, sabihin na natin na totoong minahal ka niya. Pero, nung time na nagkaayos silang dalawa, syempre kailangan mararamdaman niya din yung pagmamahal niya doon. Dapat magla-learn din siya na mahalin, ma-appreciate yung person na yun. So, hati-hati na. So, parang there is a possibility na hindi na totoo, hindi na buo para sa'yo yung pagmamahal niya. And I can see also here that in the future is like magiging imbalance yung connection ninyong dalawa dito. I think malalaman mo din to. Magkakaroon din sa'yo ng clarity itong mga ginagawa niya. About this past person, about this, and there's a possibility in the future, even if maglalakas loob pa din talaga siya na i-try pa yung relationship ninyo, feeling ko ikaw na mismo dito ang lalayo, kasi parang magiging cold na din yung connection ninyo dito. So, even if mag-offer pa siya sa'yo ng love, kasi magiging na to parang challenge na to. Magiging challenging na to para sa kanya itong sitwasyon na dalawa. Minsan sa'yo, minsan dun sa isa. So, siya mismo maguguluhan siya. Alam mo yung ending dito. Maghiwalay din kayong dalawa. Nandito yung death card Maghiwalay din kayong dalawa. Dahil sa kasinungalingan niya. Dahil sa ginagawa niya. Na, dating kasi yung araw maiipit at maiipit din kasi siya sa sitwasyon na ganito. That ginawa ka lang niyang third party. In a way, aalis din to siya, masasaktan ka sa mga nangyari. Malalaman mo kasi talaga to siya, ang katotohanan about the other person. So, masasaktan ka talaga. So, ito yung pwedeng mangyari in the future if tatanggapin mo siya ulit. If papapatawad mo siya at magkakaroon kayo ulit ng relationship. So, what if kung hindi na? Okay? What if kung hindi mo na siya tanggapin this time? Kasi naguguluhan ka So, tignan din natin yung option na hindi mo na siya tanggapin. Ano yung pwedeng mangyari? So, pag hindi mo na siya tatanggapin, masasaktan siya. Kasi nga, sa totoo lang, may feelings talaga siya sa'yo. Madidisappoint siya, masasaktan siya, and magpapatuloy pa din talaga siya na mag-offer sa'yo ng love. New beginning. Magpa-promise pa din to siya, or just really want na makuha ka balik. Pero pag hindi mo na siya tatanggapin pa, I think through this, you will gather information ang pinaka-smart way na gagawin mo dito is to know the truth. Bakit kanya bigla na lang? Bakit siya nag-silent treatment before and bigla na lang siyang bumalik? For what reason? Totoo ba yung reason niya or ano man yung mga reason niya? So, you need to have that clarity. Madidisappoint ka sa mga mangyayari.
Though magkuusap man kayo ulit, pero as a point na kung hindi mo na siya tatanggapin, parang dahan-dahan kang mag-rebuild yung sarili mo dito. Maging empress. And magpo-focus ka in doing the effort na I think to have some peaceful sa buhay mo. Even if sabihin natin na magpaparamdam pa rin siya sa'yo. The more na hindi mo siya tatanggapin, the more na magki-clear sa kanya na wala na talaga to. At hiwalay na talaga to. Wala na talagang pag-asa na babalikan to. And ang gagawin niya ngayon is, babalik siya doon. Kumbaga magpo-focus siya doon sa pamilya niya or sa asawa niya. So, ayusin niya na lang yun doon. So, kung hindi mo naman na talaga siya tatanggapin, he will just going to walk away emotionally from you. And, makipag-ayos na siya ng tuluyan doon kung hindi mo na siya tatanggapin pa. Pero kung tatanggapin mo siya the same way, lalo ka lang masasaktan sa mga pwedeng mangyari dito. So, ikaw, nasa iyo yung desisyon. I already give you the option kung anong pwedeng mangyari kung tatanggapin mo siya at kung hindi mo siya tatanggapin. Sa mga naka-resonate dito. So, you might be dealing with here. Okay. Libra, Virgo, Aries, Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, or you might have Pisces in your chart, Capricorn, or you might have Capricorn in your chart. Check your placements, guys. Aquarius, Leo, Cancer, so that is my reading for you. Thank you and God bless.